Doon lang po tayo sa tama. Ano po? Kasi, pag tinuruan ko ho kayo ng mali, kayo ho ang mapapahamak eh. Di po ba? Kaya nga ho ako galit sa mga abusadong online lending apps kasi po gumagawa sila ng hindi tama. Hindi ho tama na mang-abuso ng ibang tao. Hindi ho tamang mangharas ng ibang tao. At hindi rin ho tama yung mamahiya ng ibang tao. May nagtanong sa akin, Sir, paano kung naglagay po ako ng work kahit di na ako nagwo-work? Pero wala namang payslip requirements. Tapos yung company number nilagay ko, di na active. Makukulong po ba ako nun, sir? Nag-email din po kasi sila sa akin regarding sa company phone pa, di active. Gagawa naman sila ng hakbang. Good payer naman ako, kaso nalubog lang po sa Tapal system. Halos 20 ola po ako ngayon, but I still planning to pay pa rin. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na ho kayo, medyo marami hong trabaho ngayon, no? Kaya hindi ho ako nakapag-upload kahapon. And pasensya na ho sa cap. Kung napapansin nyo, lagi ako nakakap kasi mahaba na ho yung buhok ko. Hindi na ho ako makapagpagupit sa dami ho ng ginagawa. Ano po, kaya ho hindi ako nakakapag-upload. So, hayaan nyo at gagawan ho natin ng paraan na araw-araw pa rin. Kaya lang medyo talagang hindi kinakaya ho ngayon. Ano po, no? Sige ho, sagutin ho natin itong katanungan na ito. No? Sabi nyo nga ho, naglagay kayo ng work kahit hindi kayo nagwo-work. No? Kasi nga, wala namang requirement na payslip. Yun ang sinasabi ninyo. Unahin mo muna natin yun. Bakit ho kayo naglagay? Di ba? Kasi ito lang yan, no? Kung sa mga ola, makakalusot ho yan. Okay? Kasi nga ho, hindi naman talaga sila nag-check. Okay? Yung mga abusadong ola po ito, ha? Paano po kung mapunta ho kayo sa mga ola na nag-check talaga? O doon sa mga lending, financing at bangko. Di ho ba? Hindi ho tama na maglagay ho tayo ng mali. No? Lalo sa mga information. Kahit ho sabihin natin na hindi ho required na maglagay ng payslip, lalagyan nyo ho ng trabaho. Di po ba? Hindi ho tama yun eh. Kasi nililin lang nyo ho sila. Okay? So, yung ho kasing panlilin lang, tsaka panluloko, alam naman ho natin kung ano ho po pwedeng isang pangkaso doon pag napatunayan. Di po ba? Estafa po. Kasi ho, alam nyo sa sarili ninyo na hindi ho kayo mabibigyan o mapapahiram, no? Pagka kayo po, naglagay ng wala kayong trabaho. Di po ba? So, maliwanag pa po sa sikat ng araw na nililin lang at niloko nyo sila. Di po ba? Para ho makahiram ho kayo ng pera sa kanila. Di po ba? So, hindi ho tama. No? Sana lang ho hindi mapatunayan. No? Hindi lang ho nila ma-check. Okay? Kasi ho, sabi ko gaya nung sinasabi ko sa inyo before, hindi ho lahat ng ola abusado. Paano kung matapat ho kayo doon? Di po ba? Paano matapat kayo sa mga sa mga matitinong ola, no? Sa mga rehistrado, sa mga tumusunod sa interes. No, paano kung mapatapat kayo sa mga lending, financing at bangko? Di po ba? Mahirap po kasi pag nakasanayan niyo 'yan. Kayo rin ho ang maapektuhan. Biruin niyo, napakahirap po nun. Criminal offense po 'yan. May kulong yan. Bukod doon sa kulong, meron pa huyang meron pa yung tawag dito, yung danyos. Nakita niyo? Huwag ho ninyong gagawin yun kasi nandun na ho tayo, maliit na halaga. Kaya lang po, nilinlang nyo pa rin ho sila. Okay? Tsaka niloko. Okay? Yun ho kasi yung doon yung tawag dito, yun yung pinaka bottom line doon. Kumbaga, it's not about na nanghiram ka at na hindi ka nakabayad Diba? Ang punto ho doon is nilinlang mo sila, niloko mo sila para ikaw makapanghiram. Okay?
Sabi nyo nga ho dito, good payer kayo dati. Okay? Dati ho ba? O, ayan, good payer po ako kaso nalubog na pala dahil sa tapal system. O, so nakita nyo ho, hindi ko alam kung yung 20 oras ninyo eh, di ba, ganun din ho ang ginawa po ninyo. Most probably po kasi wala naman ho kayong trabaho talaga pa. Di ho ba? Naglagay lang ho kayo kasi nga hindi naman nire-require ng mga bugok na online lending apps, 'di ba? Yung ano, yung tawag dito, pagbibigay ng proof na meron silang ano, na meron kayong trabaho. Di po ba? Yun ho yung disadvantage nun eh. Di po ba na sa ano, sa lending ho sa mga OLA. Disadvantage on their part yun kasi kahit sino talaga pwede manghiram. Kaya nga maraming OLA farmers ngayon eh. Di po ba? O tapos ang mabigat doon, syempre itong mga abusadong online lending apps hindi makagawa ng aksyon dahil nga nang-aabuso sila. Paano po kung hindi ho nang-aabuso yan, sumusunod ho sa batas? At napatunayan, kayo po ay nanlinlang at nanloko para ho kayo ay makahiram sa kanila. O di po ba? O di yan na. Simula na ho ng problema ninyo. Huwag niyo hong ipahamak ang sarili po ninyo kasi kung nasa inyo po yung control nun eh. Di ba alam nyo sa sarili ninyo na hindi kayo mapapahiram kung kung ilalagay nyo yung totoo. So sinadya nyo. Di po ba? So huwag nyo yung gagawin nyo kasi unang-una ho hindi tama. Pangalawa, baka kayo yung mapahamak. Di ba? O tapos ito na, di ba? Tinatanong nyo kung makukulong ba kayo nun. Pagka ho yan, napatapat nga kayo. Gaya sinabi ko kanina, napatapat kayo dun sa mga lending na matitino at nasunod sa batas at napatunayan nila na kayo po nanloko at nanlinlang para makahiram, may chance po. No, yung probability na makasuhan ho kayo ng estafa malaki. Ano po, no? Tapos sabi nyo nga dito, nag-email, no? Kasi nga regarding doon sa sa company na hindi active yung number na inilagay ninyo. O nakita nyo ho, isa pa ho yan. Ba't ho kayo naglalagay? Kasi nga, sabi nyo nga kanina, di ba, talagang wala kayong trabaho. So, bakit ho kayo naglalagay ng phone number na hindi naman active? Di ho ba? So, at the back of your mind, meron ho kayong intention, no, na iwasan sila. O sila, kumbaga, ilinlangin. Diba? Iiliko sila ng Kasi hindi kayo nagbigay ng tamang detalye. Diba ba? Yun ho ang mahirap, doon po sa mga nanonood sa akin. Okay? Hindi ako magtuturo sa inyo ng kung ano-anong kalokohan, no? O kung ano mang hindi tama. Kasi maniningil ako, no? It's unethical on my part, no? Na mag-share ho sa aking mga videos nung mga gawaing hindi ho nararapat gawin. Kasi pag tinuruan ko kayo ng gano'n at napahama kayo, konsensya ko pa. Di po ba? Ako ho, kahit saan ho, kahit simulan nyo sa kauna-unahang video na inilabas ko po, wala kayo maririnig po sa bibig ko na kayo, wag magbayad, gumamit ng hindi tamang informasyon, di po ba? Doon lang po tayo sa tama. Ano po? Kasi, pag tinuruan ko ho kayo ng mali, kayo ho ang mapapahamak eh. Di po ba? Kaya nga ho ako galit sa mga abusadong online lending apps kasi po gumagawa sila ng hindi tama. Hindi ho tama na mang-abuso ng ibang tao. Hindi ho tamang mangharas ng ibang tao. At hindi rin ho tama yung mamahiya ng ibang tao. Tapos syempre ho, sa punto naman ho ng nangihiram, hindi naman ho siguro tama na magbigay kayo ng maling impormasyon para lang kayo ay makapanghiram. Di po ba? Sabi nga ho sa inyo ang negosyo pong utang, no? Yung pong nanghihiram at nagpahiram, dapat ho yan nagwo-work hand in hand para ho maging maayos po yung kanilang relasyon. No? Kasi parang relasyon ho talaga yan, kasi utang yan eh. Meron ho kayong responsibilidad sa isa't isa. Di ho ba? Ganun lang ho siya. No? Wag ho nating paliitin yung ating mundo. No, kasi ho, ulitin ko, paano po kung mapatapat po tayo?
no, dun sa mga lending na nasunod sa batas. At napatunayan po na nilinlang nyo po sila, no, dun sa mga informasyon na ibinigay po ninyo. O di ba? So kayo ho ang mapapahamak. Di ba? Yun ho ang iniiwasan natin. Kaya nga ho ako gumawa ng ganitong mga klase ng videos para armasan ko kayo. Mabigyan ko ho kayo ng mga opinion, no? At mabigay ko rin po sa inyo yung mga naranasan ko po, no? Habang ako ay nagtatrabaho sa lending. At maibigay ko ho yung kumbaga ma-share ko rin yung mga batas, mga memorandums po, no? Na nakakasakop po sa pagpapautang. At ang pinaka-importante po sa lahat, kahit papano, makapagbigay po ako ng mga kahit konting ginhawa sa pag-iisip, no? Kasi yung mga naharas po, yan, tawag dito yung isip-isip po nila ay hindi na kagaya nung dati. Lalo ho pagka nagkaroon niya ng anxiety, depression, tsaka yung emotional stress. Yan ho ang napakahirap gamutin. Napakarami pong tao ang hindi nakakalusot dyan. No, may mga tao ho talaga natutuluyan. Yun ho ang ayaw kong mangyari. Diba? Kaya ako kayo tinutulungan, nagbibigay ho ako ng advices sa inyo. Tapos po, ganyan ang gagawin po ninyo. Huwag ho. No, huwag ho ninyong gagawin. Kung ako sa inyo, tapusin nyo na agad yung utang nyo dyan. No? Bayaran nyo. Tapos, huwag nyo na ho ulitin. Ano po? Kasi pag kaya nalaan nila, ay nako po, pwede ho nilang ilaban yan. Lalo kung hindi naman kayo hinaras. Hindi po ba? Yan ho ang mahirap, no? Kasi baka bumalik lang ho sa inyo. Wag niyo ho siyang gagawin. Kasi yun nga, ulitin ko ho, hindi ho tama, no? Hindi ho, kumbaga, kagaya yung sinabi ko before, no? Hindi ho kayang, kumbaga, isolve or lutasin ng isang pagkakamali, no? Yung mali din dati. Kasi mali yung ginagawa ng mga ole, tapos gagawan mo rin ng mali. Di ba? Wala, hindi siya magpo-prosper. Di ba? Walang magandang maidudulot. Di po ba? Lumaban ho tayo ng parehas. Yan ho ang kailangan natin gawin. Di ba? Hindi ho porket nangaabuso, nangaharas itong mga abusadong online lending apps na to, ganun na rin ho ang gagawin ninyo. Di po ba? No? Hindi lang ho talaga na-guide ng maayos itong mga bugok na ahente ng mga online lending apps. Pero pag na-guide ho yan, kasi marami na hong marami na hong mga online lending apps na na tumuwid ho ang landas. Napakarami na po. No, nagbago sila. No, binago yung management, no? May iba nagbalit ng pangalan pero binago din yung management pero nag-ayos, no? Yung lately nga, yung sinasabi nga ni Ate Red, nagbago na rin ng management yun. Dati bugok din yun. O ngayon, nakita nyo, makatinu-tinuhong maningil. Di ba? So, i-rectify nyo. No? Ayusin po ninyo. No? Kumbaga, bayaran, tapos huwag nyo nang ulitin. No? Kung hanggat maaari, huwag na kayong mangutang ulit. Di ba? Kasi, ulitin ko sa inyo, hindi ho tama na mandin lang ho, no? Or manloko ng ibang tao or even lending nga ho, sabihin ko na sa inyo, para lang ho makapanghiram ng pera. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.